Sa landscaping, kailangan muna nating alamin ang tamang klase ng lawn grass na gagamitin natin. So, maaari kang mamili sa Bermuda grass, bluegrass o yung tinatawag na pragrass. Sa ginagawa natin, pragrass ang napili na gamitin, kaya ito ang ipapakita natin. At ito ang pag-uusapan natin dito. Tara! Ang pragrass ay kahawig ng tinatawag na Carabao grass. Ay siguro nakakita na kayo nito. Yung kinakain ng mga kalabaw. Yun naman ay medyo mataas. Pero yung pragrass, medyo maikli ang mga dahon nito. At mapapansing pahalang yung pagtubo nito o yung paglago nito. Palapad. Yung parang ganito. Kaya nga, pinupuno ng mga dahon nito yung mga gap sa ating mga garden o sa ating lawn. Hindi naman siya masyadong magaspang at masakit sa paa kung apakan. Kaya nga okay to para sa mga bata. Pero syempre, iwasan natin ang pagtapak dito hanggat maaari. Para naman mas tumagal pa ang buhay nito. Pero paano nga ba ito itinatanim? Tara, tingnan natin to. Unang-una, alamin natin ang sukat ng pagtatamnan. Upang mayroon tayong ideya kung ilan ba o gaano ba kadami ang dapat nating bilhin. So, i-order natin yan in advance. Dapat naka-schedule ang pagbili nito para di tayo maghintay ng matagal sa pagtatanim. Kasi nga maaaring mamatay ito. Lalo na kapag kinuha na ito sa lupa. So mga 3 days yun ang pinaka-safe para mabuhay pa ang ating mga pragrass. So 3 days po. Yung iba naman sumusobra ng 3 days basta hindi lang siya mababad sa tubig. Mga nakasako yan pag binibili natin. So pangalawa, ihanda natin ang lugar na pagtatamnan nito. Dapat mayroon tayong sapat na dami ng garden soil doon sa lugar na pagtatamnan natin. Siguruhin din natin na mayroong sapat na supply ng tubig. Check din natin ang lugar, baka nag-i-stack dito yung tubig. Kasi hindi rin maganda na mababad sa tubig ang ating mga halaman. So mamamatay din po ito. At dapat syempre, mayroong mga kadal na kung saan dito dadalo yung mga sobrang tubig. So iwasan natin na magkaroon ng pundo na tubig sa isang lugar. So, para naman hindi mamatay ang ating mga halaman. Sunod naman ay maghanda din ng mga tumpok ng garden soil na buhaghag o yung tuyo. At kadalasan ay inihahanda ito na may protection sa tubig at ulan. Kasi kapag nabasa, masisiksik ito at mahirap itong gamitin na pansaboy sa ibabaw ng bagong tanim na mga pragrass. So bakit pa natin kailangan lagyan ng lupa yung ibabaw? Sa tandaan natin na ang tamang paghahanda ay ang magbibigay buhay sa ating mga damo. At kapag handa na ang lugar, pwede na nating itanim ang ating mga pragrass. Pero, tiyakin natin na wala ng ibang mga damo pa na makikita sa ating mga pagtatamnan. Isalansan ang mga binhi ng pragrass nang may 1 hanggang 2 pulgada ang layo. So, ibig sabihin, mayroon tayong spacing na 1 to 2 inches. So, yun yung space nung bawat binhi ng pragrass. So, okay lang yan. Dahil ang pragrass ay tumutubo ng pabalagbag o pahalang. Kaya ang mapupunan naman nito yung mga espasyo na ginawa natin nung tayo ay nagtatanim pa lang.
Kapag nailatag na ang 1 metro kwadrado ng pragrass, pwede na natin itong lagyan ng buhaghag na garden soil sa ibabaw. Yes, okay lang po yun. Okay lang natabunan natin ang pragrass. Ang lupa na inilalagay natin ay siyang pupuno sa gap o espasyo. Yun namang nasa ibabaw ng damo ay kusa namang mawawala kapag nadiligan na ang bagong tanim na mga pragrass. Pagkatapos, babayuhin natin ang bagong lagay na lupa sa ibabaw. What? Okay lang po yan. So wag po kayong mag-alala. Hindi po mamamatay ang pragrass natin. Ito ay para kumapit ang bagong tanim na ugat nito sa lupa. Parang tao din yan. So parang ikaw din. Kailangan mo minsan pukpukin para tumibay. So ganoon din po ang ating pragrass. So ito yung magpapatibay dun sa lupa na nasa pagitan ng tanim natin. At kapag natapos na ang pagtatanim sa isang lugar, pwede na po natin itong diligan upang lalong kumapit ang ugat nito sa lupa at upang mapatibay natin ang lupa sa pagitan ng mga pragrass. So tandaan natin, kailangan sa unang linggo ng ating pagtanim dito ay alagang-alaga dapat to ng tubig upang masiguro natin na mabubuhay ang ating mga pragrass para naman gumaan ang ating mga buhay. Ang presyo nito ay naglalaro sa 130 to 200 pesos kada metro kwadrado. At siya nga pala, nabili natin yung ating pragrass ng 180 pesos. So sa susunod, pag-usapan naman natin yung ibang mga klase ng halaman na itinanim natin dito sa ating project. So, sana nakatulong po ito. At sana may natutunan tayo sa ating mga pinag-usapan. Maraming salamat po. God bless us all.